Tanong po ito galing kay Jusui. Boss, ano pong masasabi nyo sa anak ko na sa simula ay kinukupitan lang ako ng piso-piso, ngayon po ay nangungupit na po siya ng mahigit 1,000 at pati alahas po naming mag-asawa ay binenta niya po. At doon talaga ang punta niya. Hindi ko po alam kung ano po at saan niya po ginagamit yung pera. Alamin mo, ikaw magulang niyan eh. Hindi mo kinakastigo kaya ganyan. O kinakastigo mo man, bitin. Alamin mo. Kasi ang nakasulat sa Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Dapat dun sa umpisa pa lang, tinuruan mo na sila na hindi tama ang pagnanakaw. Ang problema, baka dahil hindi mo na ituro yun, tinesting ngayon. Tapos naramdaman niya na, putang ina, okay pala to. Pag kumupit ako, pupunta ako sa tindahan, bibili ako ng kung ano man, and then I get an instant spike of dopamine. Tapos unti-unti yung dopamine na yun na naging addiction na ng anak mo, ngayon kleptomaniac na anak mo. Nasa hindi pagtuturo yan eh. Tingnan nyo, Pilipinas, ito matuto kayo. Yung hindi mo pagtuturo, ikaw na magulang, ikaw ang may obligasyon na magturo sa anak mo. Let's just put it that way. Lahat ng aspeto ng buhay, dapat maituro mo sa anak mo yung primary morals tungkol dun. Lahat ng aspeto ng buhay, dapat maituro mo sa anak mo yung primary morals tungkol doon. Bakit? Kasi pag nabitin ka ng pagtuturo sa anak mo, yung kawalan mo ng pagtuturo tungkol sa parte na yon ng buhay, yun na rin ang magtuturo sa anak mong mag-testing-testing. At ang malamang na matetesting nila dyan, yung may spike ng dopamine. Ngayon, pag yung anak mo nakakuha ng dopamine galing doon sa kung ano man na tinesting niya, mahihirapan ka ng tanggalin sa kanya yan. Dahil in short, that's another term for magiging addiction ng anak mo yan pag hindi mo napapansin na paulit-ulit na palang ginagawa ng bata. Mga magulang, matuto kayo na magpalaki ng mga anak ninyo sa takot sa Panginoon. Matuto kayong magpalaki ng mga anak ninyo na kayo muna yung unang natuto, tapos ipinapasa ninyo sa mga anak ninyo kung ano man yung natutunan nyo sa buhay. Ito kasi ang problema. May mga magulang kasi na nag-aanak na hindi naman nila kabisado itong buhay na to. Hindi nga nila alam kung ano ginagawa nila din sa putang inang mundo na to na paikot-ikot sa solar system. Tapos nagsisigawa na sila ng anak na wala silang kamalay-malay dito sa mundo. Naglalabas ngayon sila ng mga tao na pa-testing-testing at hindi rin alam kung ano ginagawa rin sa putang inang mundo na to. Yan ang problema. Nagsisigawa tayo ng mga tao habang tayo hindi pa marunong maging tao. Yan ang problema. Ngayon, paano mareresolba yun? Wala ka ng choice. Nailabas mo na yan. Di mo na maibabalik sa Pokemon yan. Ikaw muna, magulang, mag-aral ka kung paano maging tao. Tapos ituro mo sa anak mo yon. Bakit? Kasi ang mali, nagiging tama sa mata ng bata. Lalo na pag hindi ka nagtuturo. Ang dapat makita ng anak mo, yung naghahanap buhay ka ng malinis na paghahanap buhay at dapat alam ng anak mo kung gaano kahirap maghanap buhay para yun din yung ginagawa niya kasi may dignidad doon. Pag hindi mo tinuruan na ang anak mo ng dignidad, ganyan talaga mangyayari. Kukuha sila ng biglaang pera sa kung saan mang makakakuha sila ng kahit magkano lang. Tapos ang susunod na niyan, pag hindi ikaw ang nagdisiplina sa anak mo, ang magdidisiplina diyang gobyerno o libingan. Pipili ka lang sa dalawa. Pipili ka lang sa dalawa. Pag hindi na-disiplina ang mga anak ninyo sa loob ng bahay, ang magdidisiplina dyan kung hindi gobyerno, libingan na. Take it from me, I have been with bad company. Nakasama ako ng mga masasamang tao at nakita ko kung ano itsura nila pagkatapos silang either disiplinahin ng gobyerno o sumambulat yung mga utak nila sa kalsada. Take it from me. Magulang, matuto ka. Palakihin mo sa tama yung anak mo, palakihin mo sa takot sa Panginoon yung anak mo, hindi ka magkakaproblema. Pero pabayaan mo lang ang anak mo, nalilisaw-lisaw at testing-testing ng kung ano-anong mga bagay, pag nag-spike ang dopamine niyan sa kung saan mang lugar na hindi maganda, uulit-ulitin niya yan dahil magkakaroon ng cycle of addiction tungkol dun sa bagay na yun. Diyan nabubuo ang kleptomaniac. Yung magulang, hindi marunong sumuwato sa mga anak nila. Hindi marunong sumaway sa anak nila yung epektibong pagsaway. Paano ba epektibong pagsaway? Hahanapin mo kung anong gumagana sa anak mo. Tuturuan mo muna. Hindi gumagana?
22:6, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya iwalayan. 22:15 ng Kawikaan, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayong mo ito sa kanya ng pamalong pangsaway. Wala kang choice. Wala kang choice. You go negative, susuwatuhin mo ang negative, nung negative din, magiging positive yan. Susuwatuhin mo yung positive, ng positive din, mananatiling positive yan. Pag ang bata may ginawang mali, sawayin mo. Hindi nadadaan sa pagsaway, paluin mo. Pag ang bata may ginawang mabuti, huwag niyong kakalimutan mga magulang, kasi ang mga magulang, yung minsan mga magulang pagod na. Pag napagod ka, lahat na lang ng mali, yun na lang ang pinupuna mo. Pero yung mga tama, hindi mo pinapansin. Magulang, learn positive reinforcement. Pag may tamang ginawa ang anak mo, matuto kang i-acknowledge yan na para bang sila ang pinakamabuting tao sa buong mundo. Para masanay silang gumagawa ng mabuti. Bakit? Kasi ikaw ang nag-i-ingest ng dopamine sa isip ng anak mo every time may mabuting ginagawa ang anak mo na pinupuri mo sila. Hindi mo gugustuhin na ang ingestion ng ng positive chemical sa utak ng anak mo ay nanggagaling sa paggawa ng mali. Dapat sa'yo nang gagaling magulang yung reinforcement sa isip ng anak mo at sa chemical composition ng anak mo. Pag may ginawang mabuti ang anak mo, matuto kang purihin. Hindi yung nag-aantay ka lang ng pagkakamali ng anak mo, tas papaluin mo, tas pagagalitan mo, pag mali lang, pero pag tama naman yung ginagawa nila, wala kang pakialam. Daming magulang, ganyan, katamaran nila eh. Paano? Cellphone maghapon yung magulang eh. Pagod sa trabaho, tinatamad magsaway ng anak, cellphone na lang siya maghapon. Yung anak niya, bibigyan niya rin ng cellphone, maghapon din naka-cellphone. Parehas ngayon sila magnanay, tuyo ang utak. Parehas sila magnanay, tuyo ang utak. Tangina. Matuto kayo mga magulang. Matuto kayong mag-isip. Matuto kayong mag-isip. Lalo na sa mga kabataan. Bago ka gumawa ng bata, matuto ka muna kung paano mag-alaga ng bata. Yung mga iba, tangina, tangay. Kung kailan mag-aanak, tsaka palang magkukubahog ngayon kung paano mag-alaga ng bata. Putang ina. Ako nga, wala pang anak eh, pero tangina. Good evening, brother. Kamusta ka? Okay na ako, nakita natin. Hello, good evening. Oh, nakabukas pa yata yung mga mo. Nakuha nyo ba yung Pilipinas? Type yes nga ako, nakakuha nyo yun. Gusto ko lang masigurado na naiintindihan nyo mga magulang. Gusto ko rin masigurado na naiintindihan nyo mga kabataan. Type yes nga kung naiintindihan nyo yun. Ayan, sa TikTok marami nag-yes. Ba? Color plate ako. Passion fruit yan. Ayan. Marami na nag-yes dito sa sa TikTok. Hindi ko may baba sa Facebook kasi mawawala yung tanong. Yeah. Ayan. Tanong naman po ito galing kay Gigi. Boss G, ano sa palagay mo, hindi kaya black propaganda ang ginagawa ng gobyerno, kaya pilit nilang sinisiraan at ikinoconnect sa lahat sa mga Duterte dahil ayaw makabalik ng mga oligarko at drug lords, mga corrupt na government official at NPA ang mga Duterte sa pwesto dahil hindi sila makaporma at maapektuhan ng kanilang negosyo noong panahon ni Duterte? I will say partly yes, partly no. Partly yes, partly no. Kasi yung mga Duterte, sinuportahan din naman yung current administration nung panahong kumakampanya sila. Something happened along the way. May nangyari, hindi lang natin alam exactly kung ano nangyari, kung paano umasim yung relasyon ng dalawang pamilya, ng Marcoses at saka ng mga Duterte. Kasi for the longest time, ang mga Duterte, Marcos supporter yung mga yan eh. Ano nangyari? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pwedeng dahil sa propaganda o pwedeng may ginawa ang mga Duterte na hindi nagustuhan ng mga Marcoses. Hindi ko alam. Hindi ko alam. I have a good glimpse of what is going on. Pero maingat na maingat ako sa paglalabas ng impormasyon kasi for obvious reason. Hindi ko gustong mabrandingan na conspiracy theory. Conspiracy theorist.
So, ang masasabi ko, partly yes, partly no. Yun muna ako pansamantala dun sa kapiraso na yun tungkol sa politika. Sige, next question. Tanong ni Michelle Ross Quiapo, Boss, paano ko po ba ituturo sa asawa ko ang pagtitipid? Ikaw muna magmaneho. Alam mo, mga babae, lalaki ba yung nagtatanong? Babae, may pahabol siyang tanong kasi puro bili na lang ng pyesa ng motor ang ginaatupag. Tang-ina, nakarelate silang lahat, oh. Nakarelate silang lahat. Putang ina. Tinanong ako ano ba ini-expect mong darating? Nakarelate silang lahat. Nagtawanan din sa paligid ko. Nagtawanan sa paligid ko. Nakarelate silang lahat. Parang isa bungero. Lalaki pala eh. Pakinggan ninyo ako, Pilipinas. May tuturo ako sa isa sa pinakamalalaking bagay tungkol sa pagiging babae na sikreto pero hindi alam ng mga babae. Ay, same number naman yun. Right pala. Type yes kung nakikinig ka. Akin muna pandinig mo mga babae. Akin muna. May ituturo ako sa inyo kung paano tumatakbo utak ng mga lalaki. May ituturo din ako sa inyong malaking kapangyarihan ng mga babae na hindi alam ng mga babae, and when you learn to tap into this power, you have unlimited potential. Ayokong sabihin against your partner, pero it may work for your partner or against your partner. Depende na lang kung paano mo gagamitin. Pero ingatan mo sarili mo, delikado to. Ingatan mo sarili mo. This is considered dark psychology. Type yes kung nakikinig ka. Akin muna, atensyon ninyo mga kababaihan. Mga lalaki, mag-ingat kayo. Mag-ingat tayo. Lalaki, mag-ingat. Brother, mag-ingat. Batch ka na? Dahan dapat. Pantanggal ng teme nila. Okay. Sige. Go. Bye ka na. Pakinggan ninyo ako mga babae. Babae, maintindihan mo kung gaano katindi ang kapangyarihan mo against or for your man. Hindi mo lang naiintindihan. Pero in every successful man is a woman. At hindi mo rin naiintindihan na sa pagbagsak ng bawat matitikas na mga kaharian ng mga hari at mga bansa na pinamumunuan ng mga lalaki, may babae sa likod niyan. Di mo naiintindihan. To the point, to the extreme, na ang pinakaunang kasalanan ng mga tao, sangkatauhan in general, involve ang mga babae. Ang pinakamalakas na lalaki, si Samson, bumagsak dahil sa babae. At ang pinakamatalinong taong si Solomon, nagalit ang Diyos sa kanya dahil sa mga babae niya. Di mo lang alam, may matinding kapangyarihan ang mga babae na hindi naiintindihan ng mga babae. Pag naintindihan mo to, you have unlimited potential. You can tap to unlimited power. Tahimik yung paligid eh. Tama. See? Matuto ka kung paano mo gagamitin yung pagka-babae mo towards your man. Matuto kang hilutin ang isip niya para sumang-ayon sa gusto mo. At ang paraan para makuha mo yung pagsang-ayon ng lalaki, matuto kang maglambing. Matuto kang maglambing. Di mo madadaan sa galit ng lalaki. Bakit? Galit ang ginagamit ng mga lalaki sa mga kapwa nila lalaki o sa mga kapwa nila babae para mapasunod ang mundo. Di mo kayang lumaban dyan. Pero walang tatalo sa isang babaeng hindi biro ang lambing. Walang tatalo dyan. Matuto ka, babae. Matuto ka. Kung ako ang babae, I will use that tactic para magpasok sa isip ng kasama ko sa buhay kung ano eksakto yung kailangan naming marating. Hindi basta mag-ipon lang. Hindi basta mag-ipon lang. Kundi meron kaming eksaktong ang tawag common goal. Yung common goal na yun, dalawa kami, siya at ako, pinipilit abutin yung common goal na yun.
Tapos meron din kayo dapat separate goal. Siya at ako, meron kaming magkahiwalay na kung ano man ang gusto namin sa buhay para hindi maging boring ang buhay. Just to spice things up. Kasi, lintik ang boring pag lahat na lang ng bagay sinasangayunan nyo sa isa't isa. Kailangan nyo ng conflict. Even better, if you can practice friendly competition. Pagalingan kayong dalawa pero nagtutulungan pa rin kayo. Padamihan kayo ng achievement pero nagtutulungan pa rin kayo. Magagawa mo yan bilang babae pag natuto kang maglambing, hindi mo madadaan sa galit yan, babae. Hindi mo madadaan sa galit yan. Even worse, yung mga babaeng maluwang ang bunganga na hindi marunong maglambing, ang laging ending niyan, iniiwan ng mga lalaki. Bakit? Mas maigi pa na tumahan sa disyerto sa ilang na lupain kaysa sa isang maluwang na tahanan kasama ang babaeng palatalo at magagalitin. Ang laging ending ng mga babaeng mabubunganga, iniiwan. Di mo gustong maiwanan? Gusto mong makuha yung gusto mo dun sa lalaki? Matuto kang maglambing. Nakuha nyo yun, mga babae? Type yes kung nakuha nyo yun. Hindi nyo alam kung gaano katindi ang kapangyarihan ng paglalambing ng isang babae. Hindi nyo alam. Na kaya mo ang daanin sa paglalambing. Kung gusto mong ang lalaki, yung mahal mo mismo, manatiling sayo lang. Tangina. Pag wala kang kaparehas sa paglalambing, kahit gaano ka-sexy, hindi niyan kakanain. May narinig ako sa likod, gusto ba daw ng asawa niya na lambing? Mamaya, gusto ba daw ng massage? Eto. Matuto ka din. Hindi lahat ng panahon ginagamit yan. May panahon ng pagyakap at panahon ng pagpigil ng pagyakap, sabi ni Solomon. Hindi lahat ng panahon ginagamit yan. Matuto ka nung ang tawag push and pull method. May mga panahon dadaanin mo sa lambing. Pero may mga panahon, just to spice things up, pahihirapan mo siyang makuha. Laws of seduction. The secret to seduction is to delay satisfaction. Laws of seduction. Matuto ka. Kasi kung nagbabasa lang sana kayo ng libro, kung nakikinig lang sana kayo sa mga matatalinong tao, sana natututunan ninyo mga babae kung ano yung hindi birong kapangyarihan ng mga babae na hindi mo alam na meron ka pala sa katawan mo. Wala ka lang malay. Isipin mo ngayon kung ano kayang gawin ng lalaki na parang puppet ng babae sa likod. Tangina, matindi yan. Matindi yan. Puta, babae ka, master of puppet ka. Isipin mo ngayon kung lalaki ka, tapos ikaw yung master of puppets. The possibility is endless. Sorry. Twisted. Tagay mo na. Twisted. Sir, sabi dito, King Tabaw, sir, pakiulit ng screen record ko, send ko lang sa girlfriend ko. Meron naman Facebook eh. Sa mga nasa TikTok, lipat kayo ng Facebook. Project 1M by the Chichester. Nandun lahat ng updates, pati yung kinikita namin dito at ginagastos namin dito, nandun din yung updates. Lipat kayo ng Facebook. Naintindihan nyo ba yun, mga kababaihan? Type yes kung naintindihan nyo yun. Mga kalalakihan, ingatan ninyo ang sarili nyo. Maniwala ka, baka madaan ka sa lambing sa bagay na hindi mo gusto. Sir, ano tinapos mo? Wala, hindi ako nakatapos. Ordinaryong taong bahay lang ako. I am not interested in divulging anything about myself.
Kung gusto mo, sige, I will tell you the truth. First year college, first sem. Pero hindi yun eh. Sa mga institusyon ng mundo, itong institusyon ng mundo, may mga hidden wisdom ang mundo na hindi mo alam that you can tap into. Yan yung mga wisdom ng mundo na that has been there for thousands of years. If you do not read books, you are only living one life. But if you are reading books, you have read all those lives of all those people that you have read. It's as if para kang nabuhay. Pag hindi ka nagbabasa ng libro, isa lang ang buhay mo. Kung ano lang eksakto yung kwento mo, yun lang talaga ang kwento mo. Pero kapag ka nagbabasa ka ng libro, para kang nabuhay sa lahat ng panahunan ng lahat ng mga taong nabasa mo. Kasi parte ng buhay nila, yung nakikita mo na nag-unfold in front of your eyes, and those wisdoms are priceless. Lalo na yung mga libu-libong taong mga karunungan. Sila Solomon, sila David, sila Muhammad, at maraming iba't iba pang mga propeta. Hindi lang talaga nagbabasa ang mga tao eh. Pero kung makikita mo kung paano tumatakbo ang mundo, there's fucking outstanding wisdom on how things are run. Especially power. Hindi naiintindihan ng mga tao eh. Hindi naiintindihan ng mga tao yung kapangyarihan ng magaling na tagapagsalita. Hindi naiintindihan ng mga tao yung kapangyarihan ng katahimikan. Hindi naiintindihan ng mga tao yung kapangyarihan ng gutom, kapangyarihan ng kabusugan, at maraming ibang kapangyarihan na nandito sa mundo na hindi naiintindihan ng mga tao. Because they're fucking stupid na ang akala nila pera lang ang pinaka-importante sa mundo. Fucking stupid. Meron na akong nakikita. May mga pumipitik na sa social media. Unti-unti nakikita ko na. Sa mong pangalan? Uy. Sa niyong pangalan? Uy. Si Makagago. Pumipitik na. Lumilitaw na ngayon yung mga bagong propeta. Ang kailangan na lang, hasa ng mga bagong propeta. Lumilitaw na. Nakikita ko eh, nag-unfold sa harap ng mata ko, ang daming mga taong lumilitaw na bago. Yung mga luma na mga putang ina, na mga puro pera, masipag kami, tamad kayo. Yan, palubog na yan. Yung mga ganyan, palubog na yan. Mga ganyan bagsakan, palubog na yan. Palubog na yan, believe me, palubog na yan ganyang sistemahan. Yung sistemahan ha, hindi yung tao. Yung sistemahan na puro kayabangan, sports car, mansion, bundle ng pera, palubog na yan. Unti-unti nagiging overrated na sa paningin ng tao yan. May bago na ngayon. Ang bago ngayon, karunungan. Pinakapangulong bagay sa lahat ng piliin mo ang unawa. Yan ang bago ngayon. At nananatiling bago yan sa mahabang panahon mula nung nagsimula ang mundo, pinakikinggan ng mga tao at nananatiling nakikinig ang mga tao sa mga taong hindi biro ang talino. Ang tawag nila noong panahon, mga propeta, tapos paglipas ng ilang panahon, mga matatanda. Tapos ngayon, ang tawag na nila, social media influencers. Sige. Naintindihan nyo ba yun, Pilipinas? Sir, pahabol na tanong niya. Sige. Paano po pag ang lalaki naman ang baliktad, sila ang mabunganga at laging masakit magsalita? Lahat ng bagay, babae, kaya mong gawin if you understand how propaganda works, how power works. Pag ang mga lalaki mabunganga, learn to be silent. Tapos ang kasunod ng silence, learn to ask questions. Power lies in the person who asks questions. Ang kapangyarihan nandoon sa mga taong tumatanong. Kaya kung di nyo napapansin, ibinibigay ko sa inyo yung kapangyarihan, tapos pag nasagot yung tanong mo, pakiramdam mo, powerful ka. You have to understand how power works. Kung paano tumatakbo ang kapangyarihan. Yung mga babae, di nila magets eh. Akala nila, pag binungangaan sila, pag mas binungangaan nila yung lalaki, mananalo sila. Hindi ganun. Tangina, that's stupidity. Matuto ka na kapag ka may na bumubunganga, matuto kang bumaba ng tono. Mas mababa ang tono mo, mas mabagal kang magsalita, mas nasa iyo ang kapangyarihan.
Di naiintindihan ng mga tao yun. Hindi nila naiintindihan. Hindi nila nagigets. Mas mabagal kang magsalita, mas nasa iyo kapangyarihan. Lalo na kapag ka merong bumubunganga ng masyadong mabilis at masyadong mataas ang tono. Bababa ka. Tingnan na ninyo, Pilipinas. Kung hindi nyo napapansin, sa mahabang panahon, merong nagkakaroon na bagong trending popular now. Pero hindi nyo nakikita, itong programa na to, yung Project 1M by the Chichester, it just creeps in sa mga kaila-ilaliman. Tapos every now and then, magre-resurface. Tapos lulubog uli. Resurface uli. Tapos lulubog uli. Tapos resurface uli, tapos lulubog uli. Tapos nananatiling nagre-resurface, tapos lumulubog. Tapos nananatiling nagre-resurface, tapos lumulubog. Bakit? Kasi habang lahat sila nagyayabang-yabangan, nagyayaman-yamanan sa ibabaw, ako naman nasa ilalim. Tapos tahimik lang na nagtitinda ng sinigang habang halos lahat kayo galing sa iba't ibang malalayong lugar nagsisipunta sa kung saan ako nandun. Ang sikreto, kung ano yung ginagawa ng majority, sa ilalim, walang nakakapansin. Walang nakakapansin. Hindi nag-iisip yung maraming influencer. Na dito sa ibabaw, overcrowded na sila. Overcrowded na. Ang daming mayayabang, ang daming nagyayaman-yamanan, without considering na ang sikreto, nasa ilalim. Ang tawag, pag-ibig. Matuto kang umibig sa kapwa. Yun ang kulang sa mundo. Pag-ibig. Tamo, sa pag-ibig, may pumunta rito kanina, tangina, may ginawa para sa akin. At sino naman ako? 10 taon na siyang hindi nagdo-drawing. Tapos after 10 years, sino naman ako? Isang hindi importanteng tindero ng sinigang sa kanto. Diba? Para mapalabas mo yung isang tao, ilabas niya ulit yung talento niya paglipas ng 10 taon. Kahit ako mind blown ako. I'm trying to not be emotional. Pero, puta, 10 taon yun na itinago ng tao na yun yung talento niya. Tapos para ilabas dahil lang sa'yo, sino ka? Alam mo, ako yung namamangha sa resulta. Ako yung namamangha sa resulta sa mga tao. Kasi ako, personal, I know what I am capable of. Pero not to this level of extent that I can do severe damage. Pero hindi ko rin in-expect yung outstanding restoration na nagagawa ko sa mga tao. Itong karampot na ulo na to, this small mind of mine, sobrang daming mga bagay na nakalagay sa ulo ko sa mahabang panahon that I am not putting into practice, na hindi ko pinakikinabangan, without considering sa mahabang panahon na ipinagdamot ko pala sa mga tao yung mga alam ko. Pinagdamot ko. Tapos, worse, ginamit ko pa sa masama. Alam ko ang lasa ng masamang pera. Hindi ako lumitaw. Ulitin ko, hindi ako lumitaw sa social media na mukhang siraulong tao tapos banal pala ang putang ina mong Chester. That's not me. Twisted itong utak na to. Pero hindi ko rin alam na kapag ka pala yung twisted na utak mo na convert mo into doing something positive, you can make a major impact to the world. Kasi may mga, hindi nyo alam kung ano laman ng inbox ko, tangina may mga hired killers dyan na nagtatanong kung paano daw sila magbabagong buhay. May mga drug addict dyan na nagtatanong kung paano daw ba sila magtitigil. Yung nga lang, yung pagtigil ko lang sa pag-yosi, ilang araw na ako hindi nag-yosi? 11th na. 11? 12? 12 na ngayon. 12? Kasi ano na ito. 12 days na ako hindi naninigarilyo. Yung pagtigil ko lang sa paninigarilyo, maraming sumabay dun ha. Maraming sumabay sa pagtigil ko sa paninigarilyo. Etong ginagawa ko lang na nag-iipon lang ng pera hanggang umabot ng 1 milyon. Tignan nyo,
Type yes nga kung sumasabay ka sa akin yan. Sige, type yes kung sumasabay ka. Pinapakita ko lang naman sa mga tao, this is nothing out of the usual. Nagawa na rin to ng iba. Marami nang nakagawa nito. This is nothing out of the usual. Pero, ang pinagkaiba nito, hindi ako interesado sa mga pera ninyo. Lahat ng mga naunang nagdaan, lahat sila may course na binibenta, o may kung ano man na putang inang binibenta, o hinihingi nila yung pera mo. Eto, malibang bumiyahe ka ng napakalayo, hindi ka makakabili rito. Marami nag-yes, sir. Tinigil ko nga yung pagpapadala eh. Yung yung lalamove. Tinigil ko. Kung hindi ka pupunta rito, hindi mo matitikman to. Ganun ka-exclusive ito. Tapos magkano? 120 lang. Yung putang inang exclusive na binyahe mo ng napakalayo, 120 pesos lang. Alam mong this is not about money. This is not about money. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ako interesado sa pera ninyo. Kahit ano pang putang inang investment na sasabihin mo sa akin kung magkano man yung putang inang amount na yan, milyon-milyon yan, hindi ako interesado dyan. Hindi ako interesado dyan. Kasi hindi naman to tungkol sa pera. Tungkol ito sa pagbabagong buhay ko. Tungkol ito sa pag-ibig sa kapwa-tao. O ngayon, hindi ko naman alam na ganito pala magiging kalaki itong endeavor nito. To the point na ang daming taong nanonood, tapos ang daming taong nakikinig, tapos ang daming taong sumasabay na gusto rin nilang magkaroon ng pera, gusto magkaroon ng talino, gusto nilang maayos yung buhay ng anak nila, yung pagsasama nilang mag-asawa, yung relasyon nilang magtsahin, magtsuhin, maglolo, maglola, yung relasyon ng kadalasan ito, sobrang common eh, yung relasyon ng nung magulang ng asawa, biyanan, sobrang common, sira. Tapos ngayon, may mga nagsisipag-message na unti-unti naaayos na daw nila yung buhay nila. At ulitin ko, with all the braggadocio, with all the power that was given to my hands, with all the confidence, all the money that I have, ang lagi sasabihin ko, sino naman ako? Hindi lang naiintindihan ng mga tao eh. Pero merong hindi birong kapangyarihan sa karunungan. And if you are a person full of wisdom, which I am not claiming, pero nakita ko na kapag hindi biro yung karunungan mo, you can convert that into anything and everything that you want. You can convert that into money. You can convert that into power. You can convert that into fame. And everything else in between. Pero ang hindi ko ine-expect, hindi ko talaga ine-expect ito. Ine-expect ko, maraming pera. Ine-expect ko yun. Ine-expect ko sikat. Ine-expect ko kapangyarihan. Ine-expect ko. Pero hindi ako interesado. Kasi kusa namang ibibigay ng mga tao yun. Kusang ibibigay yan. Pero hindi yun ang interest ko eh. Ang hindi ko in-expect, ito hindi ko in-expect. Ang hindi ko in-expect, baka kakuha ako ng pag-ibig galing sa mga tao. Yun ang hindi ko in-expect. Kasi ang in-expect ko, mo, tulad ito, Project 1M. Sabi ng iba, man naman ginagawa para makakuha ka ng 1 milyon. Okay, sige, granting for the sake of argument. I will have a fucking million pesos after all of this fucking mambo-jumbo that I am doing. Pero hindi mo naman alam kung ano kaya kong gawin eh. Hindi mo alam kung ano kaya kong gawin. Hindi mo alam kung gaano kadali sa akin kumita ng 1 milyon. Sobrang, hindi ganun kahirap yun. Pag influencer ka diretso Pilipinas, hindi ganun kahirap kumita ng 1 milyon. Meron ka lang tropang nagbebenta ng mansyon. Benta mo yung mansyon niya,
Palagay mo nabuti ka na 1 o 2 buwan. 2 buwan. Nabenta mo yon, influencer ka, pwede mo ikalat sa social media yon. Yung commission na 5% o kahit 2% nga lang, lampas 1 milyon eh. 100 milyon halaga ng mansion. Mabenta mo lang yon galing sa mga followers mo, that's fucking 1 million pesos. More than pa. Commission lang yun, 2%, 3%. Imagine mo yun, diba? 2 buwan mo lang tatrabahuin yun, bubugbugan mo lang araw-araw yun sa audience mo. Hindi ganun kahirap gumawa ng pera pag influencer ka. Pero sabi nung iba, 1 million pesos ika yung ano niya. Tangin na. Kailangan ko pa mag-go through na nagbebenta ako, nagtitinda ako sa labas, sa kalsada, para sa 1 million pesos. Tangin na. That's stupidity. This project is about my love for my God and my country. Makatulong ako sa mga kapwa-tao ko in the hope na sana isang araw pansinin ako ng Diyos. Kasi I have done so many bad things in my life. And I have used the wisdom that I have gained through time to do outstandingly, outrageously bad things. Hopya lang ako, hopya. Baka may pag-asa pa ako. So yun ang hingi ko. Ang hinihingi ko galing sa mga tao, yung maalala nyo lang ako sa panalangin. Hindi na pera. I have so much. Meron akong bobong sa ibabaw ng ulo ko. Meron akong pagkain sa lamesa ko. Meron akong damit na nasusuot. I have so much. Pero ang hingi ko, kung maaari, baka sakaling maalala nyo ako sa panalangin. Ilang minuto, Gil? Facebook. 36 minutes. Okay, next question. Tanong po dito. Na hindi ako maka-move on ng pagiging emotional kasi tangina 10 taon, no? Sampung taon na tumigil yung tao na yun sa paglalabas ng talento niya. Tapos after 10 years, yung mukha ko yung unang giginuwit. And I really appreciate that. Kasi para sa isang taong meron na ng lahat ng bagay, which is myself. Meron ako ng lahat ng bagay na gusto ko. Meron ako ng lahat ng bagay na gusto ko. At lahat ng gusto ko na wala sa akin, mga bagay yan hindi ko kailangan. Sa isang taong lahat ng bagay, meron ka na, wala ka nang mahihingi eh. Pero alam mo, ito isa sa mga bagay na natutunan ko galing sa buhay. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko galing sa buhay. Yung lahat ng tao, ang gusto ibigin lang sila ng iba pang mga tao. Yun ang kulang sa akin yung pag-ibig ng ibang tao. Kasi mismo ang sarili kong magulang, hindi ako mahal. Sarili kong mga kadugo, pinagkaluluwa ko para sa pera. Kanat ko silang lahat. Pero okay lang kasi may mga ilang mga tao naman na hindi ko man kadugo, itinuturing ko na kapamilya. Pero hindi ko rin ine-expect na sa paglabas ko sa social media na ang dahilan lang naman kung bakit ako lumabas dahil sa pagmamalasakit sa sarili kong kaluluwa, magkakaroon din ako ng pag-ibig ng iba. At sobrang dami. Sobrang dami kong natatanggap. Galing sa iba't ibang mga lugar na hindi nga biro yung ibang lugar doon. Hindi ko pa nakikita, hindi ko pa nabibisita mula nung pinanganak ako. Nang galing doon sa mga malalayong lugar na yun, yung mga tao. Kanina meron ditong tumawid ng napakahabang oras, napakaraming araw para lang makita ako. Galing ng Palawan. Palawan. Na yung mismong lugar nila, hindi ko pa naririnig kahit kailan. Isang liblib na lugar ng Palawan, hindi ko pa nabibisita kahit kailan. Sino naman ako para bisitahin ng mga taong galing doon? Noong nakaraan, may mga galing ng Davao, galing ng Cagayan de Oro. Merong pang nanggaling ng Hulo Sulu.
Pasilan. Coming from different places, different ethnicity, and different religion. Yung kanina, yung bumisita sa akin dito, Muslim. At maraming Muslim yung bumibisita at kumakain dito. Not in my wildest dream na magkakaroon ako ng ganitong attention. So, maipapangako ko lang sa inyo, hindi ako mapromote ng sugal. Pero in case hindi nyo alam, hindi kasi biro yung ino-offer eh. Almost 2 million pesos para lang ipagkaluloko audience ko. Para itulak ko sa bangin yung mga taong naniniwala sa akin. Halos 2 milyong piso. Isang buwan. Tapos wala akong kailangan gawin. Tangina wala. Ang kailangan lang, copy nung link, paste sa comment section. Yun lang, wala na iba. Ano pa? Wala na. Yun lang. Tangina, that's a fucking nothing for almost 2 million pesos. Copy nung link, paste sa live. Kasi gabi-gabi rin lang naman akong nagla-live, sabing ganun. Might as well make lots and lots of money. Ba? Tangina. Hindi naman pera ang dahilan kung bakit ako nagtsatsaga sa social media. Ang totoo, yung isang page na monetize, halos wala nga post dun eh. Kung di nyo nakikita, yung The Chichester na kulay. Ganun. Tapos, drive sa YouTube. Ibang tao nagmamaneho nun. Pero ako mismo, pwede ko naman pakinabangan na yun para kumita na eh. Pero tignan mo, nagtsatsaga ako dun sa Project 1M na page ko sa Facebook na walang kinikita bukod sa stars. At saka dito sa TikTok na wala rin naman kinikita bukod dun sa kung ano man yung mga bigay nyo, thank you for the ice cream, tas pag anong gaano ako mukhang tanga. Na hindi naman ako interesado magmukhang tanga sa social media. Kung sila mukhang tanga, hanap buhay nila yun. Eh ako hindi naman hanap buhay itong social media. Pero after everything that has been said and done by myself, ultimately nagpapasalamat lang ako sa inyo. Kasi, oo, kayo yung natututo. Oo, kayo yung nakikinap. Pero ultimately, hindi ko nga alam kung dapat ba akong magpasalamat dito o hindi. Pero, for the longest time, I have seek for the ending of my life. Hindi sa depression. Kasi hindi naman ako depressed. Obvious naman sa akin. Hindi ka naman makakapagtawid ng ganitong klaseng capacitive na energy kung depressed ka. Anxiety kayo. Hindi doon eh. Pero yung konsepto na excited na akong makita yung kabilang buwan. Pero nakikita kong nadudugtungan. Hindi ko rin alam kung paano nangyayari. Pero ang daming pagkakataon nitong mga nakaraan lang na namuntikan ako eh. Yun lang mawalan ka ng parehas na preno sa motor tapos may dala-dala kang 50 kilos na karne. Tangina. Pag mas mabigat yung dala-dala mo, mas hindi madaling pumreno. Pero buhay pa ako. Buhay pa ako. Sa daming iba't iba pang mga ganyang pagkakataon in the past. Tapos, merong, alam mo yung pakiramdam, you may say that I am crazy. And I probably am. Pero, hindi ko rin alam kung saan nanggagaling yung mga sagot dun sa mga tanong. Kung kayo namamangha, ako rin. Kasi, tignan mo, madali kasing mag-quote out galing sa mga libro eh. Diba? Ang daling mag-quote out galing sa mga libro. Kabisaduhin mo lang yung libro, may quote out ka na eh. Pero isipin mo yung konsepto na bigyan ka ng situational na tanong. Situational, eksaktong pangyayari dun sa buhay ng tao, tapos paano mo aayusin yun? Tapos parehas, one way or the other, wala siyang tulak kabigin, parehas negatibo. Tapos pupunta rito sa akin, ganun yung problema. Tapos aalis dito, parang I'm only assuming because of the things that they are saying plus yung expression sa mukha nila plus yung body language. Parang naresolba yung problema nila. Tapos malaki yung problema at hindi biro yung mga problema dinadala sa akin dito. Alam mo yan, Ken? Hindi biro yung mga problema dinadala sa akin dito. Tapos may mga pumupunta rito minsan, yung yayakap na lang ganun.
Namatay. Pero, ultimately, nagpapasalamat ako dun sa konseptong mukhang gumagana yung mga panalangin niyo. May mga kakaibang bagay na nangyayari. Actually, yung mga nandito kasama ko nakakakita eh. Minsan nga sinasabi ko na lang. Minsan sila nagsasabi. Ako lang, sasabi ko na lang, wala. Siguro someone somewhere must have been watching over us. Hindi ko alam, I wouldn't know. Pero manghuhula lang ako dun sa ganung parte. Pero yung mga tao na lumalapit dito tapos nagpapasalamat, hindi ko naman alam kung ano nagawa ko sa kanila. Diba? Pero palagay ko, mas ako yung dapat na magpasalamat. Gaya ng mga kabayan na habang tumatayog, lalong natututong yung buo. Ha. 46. Hanggang muna siguro. Mahirap tumuloy ng tanungan ko. Ayusin ko muna emotions ko kasi sobrang overwhelmed ako. Just so you know, sobrang overwhelmed. Para may mga tao na coming out of their depression, coming out of their anxiety, this mga problema na situational. Tapos, merong mga tao na after 10 long years na hirati sa buhay, na entertain ng buhay na ito, bumalik ulit sa mga dating passion nila that they were doing 10 years ago and they are still good at it. They are still good at it. Ang galing, ang ganda ng pag-aaral. Ang ganda. Napakaganda. And I will be forever grateful sa mga tao that is sa hanggang dito muna. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas. Mahal na mahal.